Hello mga kasari, magandang morning po sa inyong lahat. For today's video, meron po akong gustong i-share sa inyo yung mga presyohan sa ating mga paninda ngayong araw ng Martes. So today po mga kasari is, meron na ho ba kayong balita tungkol sa ating mga Mighty and Camel? Comment down below. Ayun, hindi pa man din dumating si Mighty at saka si Camel sa akin, pero meron akong mga ibang mga nagdi-distribute sa akin dito na tumaas si Camel at si Mighty. So, comment down below mga kasari, kumusta ang inyong lugar dyan? Sa inyong lugar ba tumaas na yung mga sigarilyo? Ayan. Kasi nung nakaraang buwan, tumaas yung mga inumin natin, like yung mga emperador. Yung lahat ng mga inumin na napansin ko sa aking pinagbibilhan ay nagsipagtaasan ng almost 10 pesos each. So, kagaya na lang po ng mga emperador, tumaas po yan sa pure gold. Pero doon po sa pinagkukuhanan natin na kay grocery, tumaas ng bahagya pero hindi po masyadong taas. Mas mataas pa rin po si pure gold sa mga presyohan ng mga emperador kumpara po kay grocery. Ayan, so for today mga kasari, paano ba talaga ang tamang presyohan ng mga alak natin para ito ay mabenta, no? Dahil na po, napakarami na talaga nating mga katabi dito or katabi mo na nagtitindahan din. Kaya nagbabari na lang po talaga mga kasari ang ating benta sa ating presyohan sa ating tindahan. Kasi po yung mga mamimili, alam ko po talaga lahat ngayon talagang ang presyohan ay nagsisipagtaasan na po talaga mga kasari. Kaya yung mga buyers, naghahanap po talaga ng mga presyo na kung saan mababa ay doon sila bibili. No? Lahat na po talaga ngayon mga kasari kung saan mababa, doon po talaga sila pumupunta at doon kumukuha ng kanilang mga items. So, ang isang sari-sari store, tip ko sa lahat, kahit tip ko sa sarili ko ngayong 2026, ang akin po talagang pinaka-major na ginagawa dito sa aking tindahan ay binabago po yung aking presyo. Kasi sa napapansin ko kasi mga kasari, kapag mataas ang ating presyohan, hindi tayo pilihan ng ating mga customer. Lalo na po ngayon, tag-hirap talaga ngayon mga kasari. Mababa na ang mga sahod, pero ang mga presyohan ng mga paninda natin, eh hindi po talaga bumababa, lalo na po tumataas ng pataas. Kaya ang ating mga mamimili ay naghahanap po talaga yan ng mga pamimilhan nila na mura at pasok sa kanilang budget. Ayan, speaking of budget mga kasari, tayo naman mga sari-sari store owner, hindi alam yan ng mga mamimili na tayo din ay nahihirapang mag-budget sa ating mga paninda. Ayan, kung wais ka naman na sari-sari store owner, alam mo mag-rolling mga paninda mo. Siyempre, paano ba mag-rolling mga kasari? Ito tip. I-roll mo siyempre yung mga fast moving. Hindi mo masyadong pakialaman yung mga slow moving items. Kasi sa dami ng nating mga kakompetensya sa ating mga katabi, kung ano yung fast moving na laging binibili ng customer, yun na lang po dapat ang lagi natin bilhin sa ating tindahan. Yan. Ano ba yung mabentang paninda sa tindahan mo, yun na lang ang parating i-stock. Diba? Kasi yung fast moving, dyan tayo kumukuha ng araw-araw na tubo, araw-araw na kita sa ating tindahan. Lalo na kung ikaw ay nangungupahan na tulad ko. So ako, dahil nangungupahan ako, nagpo-focus na lang po ako magpasari talaga sa mga fast moving items dito sa ating tindahan. Kung ano sa tingin ko na fast moving, mga paninda mga kasari, hindi ko na masyadong pinipilan. Hinahayaan ko na lang muna na kung talagang ubus na, saka ako mag-stock ng 2, 3, pero hindi na ako talagang naglalagay ng maraming stocks. Kagaya na lang ng mga kasali ng sigarilyo. May mga sigarilyo ako na hindi fast moving sa aking tindahan. Kahit na nasa SRP price ang aking pagbibenta dito sa aking tindahan. Meron talagang mga smokers na humihinto na sa pagsisigarilyo. Kaya iyan, medyo nabawasan yung mga paninda kong sigarilyo. Kaya ang ginawa ko, yung hindi naman masyadong mabiling sigarilyo ay kahakahalang ang kinukuha ko kay ahente. Hindi na kagaya noon na talagang rim-rim ang kinukuha ko. Yun naman kasing pagkuha natin mga kasali na sigarilyo. Kaya maubos yan, kaya hindi maubos, obligado tayo na bayaran natin kung ano yung nakalagay sa kanya sa ating resibo. Di po ba? So, ang mangyari po dyan, mga kasali, kapag kumuha ka ng sobrang sigarilyo at pagdating ni ahente ay babayaran natin. So, ang mangyari, yung iba nating items na fast moving sa ating tindahan, wala na tayong maipuhunan. Kasi nga, naibayad mo sa sigarilyo na nandyan pa sa estado mo. So, nawalan ka ng
panindang fast moving dahil nai-focus mo doon or naibuhos mo doon sa pagbayad ng kinukuha mo kay ahente ng mga sigarilyo. Kaya tip ko sa inyo mga kasari, ngayong 2026, kung ano yung mabentang sigarilyo, yun lang po yung kunin nyo. At dapat estimate nyo po ng mabuti kung ilan po ang kaya nyo ubusin bago dumating si ahente. Para po hindi makompromise ang inyong puhunan sa iba yung mga items. Kasi syempre, ibabayad mo doon. Di wala na yung iba yung item, which is hinahanap palagi ni customer. Siyan lang po ang tip ko sa inyo ngayong umaga mga kasari. Maaga-maaga po tayo nagbukas today. Again, yung mga payo po ay para po yan sa mga sari-sari store owner, retailer na medyo kapos sa budget sa mga items na paninda dito sa ating tindahan like me. So ako po, kahit matagal na rin po ako nagtitindahan, meron pa rin po ako talagang mga items na hindi ko dapat humusan ng maraming stock kasi meron po ako kailangan na stocks na dapat yun na inuun ko. So yun lang po ang share ko for today's video. Once again, good morning po sa inyong lahat mga kasari. At sana po ay magkaroon tayo ng maraming benta for today, which is Tuesday. And meron po akong PMFTC mamaya-maya. Maraming salamat po sa inyong panunood and thank you so much for watching again my video. And maraming salamat sa nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much and God bless everyone.